Huwag ka nang mag-skip dahil nasa tamang video ka na naman. Ito na naman ang ating daily vlog sa araw na ito. Ayan. Yung sa Boy Tabang at Cherry White, walang kwenta yan. Dito tuturuan kita papaano gumawa ng bulaklak. Ito yung tinatawag natin na Rosita Vindila. Ayan, napakaganda. So, let's begin sa ating gagawin. So, itong aking gagawin is nasa bis lang ito. Napaka-busy namin ngayon dahil start ng Ramadan. So, ganito lang ang paggagawa nito. So, tuturuan ko rin kayo kung paano mag-alaga ng mga bulaklak. So, kung kayo makaka-receive ng bulaklak, huwag nyo agad itatapon, siyempre. Mas ma-appreciate na nagbigay pag aalagaan nyo ang bulaklak na ibinigay sa inyo. Siyempre, paano ba ang tamang pag-aalaga ng bulaklak? Sundan nyo lang ang ginagawa habang tayo nagkikwentuhan kung paano mag-aalaga ng bulaklak. Kasi ang bulaklak ay parang tao yan. Ang bulaklak kailangan diligan para lumaki. Sabi nga nila, paano ka mag-grow kung hindi ka nadidiligan? Parang bulaklak din yan. So ito, kunwari binigyan kayo ng bulaklak ng iyong jowa, ng iyong mahal sa buhay. Makalipas ang isang araw, tanggalin nyo sa wrapping. Lagay mo sa vase. At take note, yung tubig na paglalagyan, mas maganda kung patakan nyo ng 2 patak or 3 patak na sunrox or chlorine. Bakit? Nakikita nyo ba bakit nag-green yung tubig? Dahil yan sa steam na nabubulok ng ating rosas or dagta ng ating steam ng rosas. So mas maganda kung papatakan nyo ng sunrox or chlorine. Makikita nyo 1 week clear na clear pa rin ang tubig ng inyong mga bulaklak. At mas maganda kung puputulan nyo every 2 days, kahit ½ inch lang ang haba ng pagpuputol ng stem ng ating mga rosas o kahit na anong bulaklak. So, ganyan po yung pag-aalaga. At kung may makikita kayong mga patay na mga petals or mga nalalanta, nabubulok, nagtutubig, kailangan yung tanggalin para hindi mapunta sa ibang petals. Kumbaga, parang sakit din yan. Nadadapuan yung ibang petals na walang may sakit. So, kailangan malinis at siguradong tatagal ang iyong bulaklak na binigay ng mahal mo sa buhay. So, ganyan lang kadali, Nagkwentuhan lang tayo, mayroon na tayong round bouquet. So, ngayon ay napaka-busy natin, pero nagpahabol pa ako. Alas 9:30 na dito sa amin. Diyan sa Pilipinas, sa anong oras niya? Kasi diyan sa Pilipinas, nauuna yan ng 5 hours kaysa dito sa Qatar. So, ayan lang ang ating ginawa. Lalagyan natin ng rope. Papakita ko sa inyo mamaya ang kabuuan. Napakadali lang maging isang florist, no? Pwede kang sumahod dito ng maganda. At gusto mong makita yung aking mga ginagawa. Baka sabihin yung mga round bouquet lang ang aking ginagawa. Expert ho ako sa paggawa ng balon, fruit carving, at mga iba pang mga disenyo katulad ng kahit mga karo, mga pangpatay. Kaya ko yan. Lahat ng arrangement ng bulaklak, simula mabuhay ang tao hanggat namatay. Kasi baka hindi nyo alam, ako ay dati nagdidekorasyon ng mga pangpatay sa St. Peter. Pumapasok ako sa mga kwarto niyan para designan yung mga kabaong. Sa una, medyo kinakabahan ako. At nang nasanay na ako, ay wala. May pira din pala sa patay, sa bulaklak. So, napakaraming pwedeng gawing business pagdating sa bulaklak. Ayan, makikita nyo naman yung ating mga kabaro. Akala nyo, isa lang ako dito. Marami kami. So, pupunta muna ako dito sa aming picture area para ma-release ito. Ito yung order naman ni Ninoy. Oh, yellow.
So, mabilisan. Ganito lang ang paggagawa nito. Para sa mga interesado maging isang florist, ay napakadali lang. Talo mo pa dito yung engineer sa Pilipinas. Kung sa Pilipinas lang ang usapan ha, talo mo pa yung sahod dito. Basta't wag lang yung mga matataas ng posisyon. Mabilisan. Baka sabihin nyo, hindi ko kayang walang tip. Gusto nyo, pakita ko sa inyo, papabilibin nyo kayo. So ayan, linis na yan. Dito sa ibaba, sila yung tagalinis doon sa loob. So ngayon, ang ginagawa ko na lang is tagagawa. Tuloy-tuloy lang yung aking paggawa niyan. Simula nang pumasok ako kaninang alas 11 hanggang sa alas 9 ng gabi ang aking duty. Straight po yan. Kumakain lang kami ng 10 minutes to 15 minutes every day. Kasi parang pakiyawan yung aming galawan. Pero ang kagandahan ng aming amo ay nagbibigay siya ng bonus. Just imagine, bibihira lang ang mga trabahoan dito sa abroad na bibigyan ka ng bonus. Kasi mga ibang flower shop talaga, pag mga ganito, yung bisihan, talagang pakyawan, parang pakyawan yung aming galawan, ganyan talaga. Pero kung arawan lang yung aming buwanan lang yung aming sahod, hindi kami ganito. So, since medyo maganda yung aming busing, nagbibigay ng pabuya, para kami mga manok na kumakain So, ayan, lalayo na tayo sa ating usapan. Sa pagdidesign naman ng bulaklak, makikita nyo naman kung anong maganda at saka hindi. Kailangan maging creative lang ang iyong isipan at maganda sa paningin. Pagdating sa picture, ay panalo. Ang importante, alam natin ang maganda at hindi. So, ayun, makikita nyo sa mga hotel, di ba? Clear yung mga tubig. Yan po ay binalagyan niya ng chlorine. So, ayan. At lahat ng mga bulaklak na inyong makikita dito ay mga imported. Magaganda, walang galos. So, hindi ko naman minamaliit sa Pilipinas, pero wala sa katiting ang mga rosa sa Pilipinas. Kasi dito, lahat ng variety ay aking ipapakilala sa inyo. Hindi ibig sabihin red or pula, puti-puti lang ang tawag sa rose. Mayroong mga pangalan ng variety. So, ayan, may dumating na naman. Just imagine, itong video na to hindi ko na yan i-editin, ha? So, medyo nalangay pa ako ng konti niyan. Pero kung sinadya ko talaga ito, 8 minutes, dalawa na yung ating bukida. Nagawa, excuse me. Siguro sa 10 minutes, kaya kong gumawa ng 3, basta dar-daritso lang. Kaso, kinausap ko kayo. At syempre, bilang kapalit ng iyong pagpindot sa akin at panunood at pagturo ko sa inyo, ikinagagalak ko kayong makilala at magiging kaibigan na tayo simula ngayon. Don't touch this one, bro. I will show to my audience. Gusto pang agawin yung aking gagawin So, ayun, dahil napapindot ka sa aking YouTube, simulat ngayon, kaibigan na tayo. Baka mahalin kita ng lubusan. So, ayan, shout out sa iyo, kaibigan. At alam mo ba, kung ikaw ay mag-subscribe sa akin, napakalaking tulong yan. Sa isang tulad kong OFW na nalulungkot dito sa abroad. So, ayan, ang isa mong pag-subscribe ay napakalaking tulong para mo na rin tinulungan ng aking mga mahal sa buhay. So, ayan. Yeah, bro, release, bro. So, release. Thank you very much. I love you. So, titirahin naman natin ngayon ang white baby rose. Ayun kanina. Ano yun? Yellow. So, ayan. Napakarami. Napakaganda. Ang kagandahan dito, napakabango. Ayan. Maliliit lang to, pero ang isang stem ay mayroong laman 5, 7. Napakarami ng bulaklak, no? So, baybayan nyo lang ang aking paggawa. Sa susunod, ipapakita ko sa inyo yung mga nagpakatusok sa floral pong. Yung mga fill-in, yung mga arrangement. So, ngayon, ang mga pinapakita ko lang sa inyo ay yung paggagawa natin ng mga simple bouquet. Simple bouquet lang, pero makikita nyo sa mga naunang kong videos,
ay mayroon tayong 200, 300 sa isang buki lamang. Just imagine, saan ka makakita ng mga buki na ganyang kalalaki? So, ang nakikita nyo ngayon is yung mga 50 stem ng baby rose. Pero, kung tatanungin niyo ako kung ilan bloom ito ng roses, napakarami ito mga kaibigan. See you! See you tomorrow, bro. So, ayan. Napakarami ito mga kaibigan. Kasi, just imagine, bawat isang stem, pinakamaliit, 4, 5, mayroong 7. So, ang dami. Tapos, ang cute-cute nilang tingnan. Bibihira lang dito sa Pilipinas makita. At parang hindi ito ina-appreciate sa Pilipinas. Pero, kung makikita nyo, napaka-cute. At syempre, malalaglag yung puso mo pag binigyan ka nito, mga kaibigan. Napakasarap maging isang florist, mga kaibigan. Pero minsan, sa loob ng isang company talaga, sa loob ng isang trabaho, minsan hindi mo talaga, I love you. Nice bro, nice. Show it to the camera. Ayan. Ayan mga kaibigan. Oh, ayan. Wala hong kaalam-alam. Datap. Oh. Pumasok yan dito, walang kaalam-alam. Wala pang trim. How many months you are here, bro? 50. Ha? Months? How many months here? 1 month. 1 month? Ay, mashallah, bro. You know how to make flowers only 1 month. Just imagine, isang buwan pa lang, pero tumitira na. Kasi mga Pilipino, si Master, si Paling Alger, ay hindi kami madamot sa aming kaalaman. Pag sinabi ng amo na turuan namin sila, talagang tinuturuan namin. Gusto namin i-share yung aming skill na natutunan. Kasi ayaw namin na kung ngayon ay taga-linis, ayaw namin na pag dating ng panahon, pag alis namin, taga-linis pa rin sila. Siyempre, pag alis namin, sila na rin ang susunod na generation, di ba? Hindi ho kayo madamot. Mababait ho kami mga katrabaho. So ngayon, ito yung aking 50 white baby rose. Yalla bro, I will make this one bro. Give me bro. Put in my table bro. So ganyan lang kadali. Pinapawisan na yung aking singit kahit, yeah bro, put here bro. Give to Erpan bro. Why you put all, ay hindi ko maintindihan yung mga English, basta yun na yun. So, English Carabao, panalo na yun. Wala nang patumpik-tumpik pa. So, ayan, hindi ho kayo nagkakamali sa pag-subscribe sa akin dahil isi-share ko sa inyo yung aking kaalaman na natututunan. So, sa mga nagsusubscribe, I love you. Magandang araw sa inyong lahat. So, ayun lang. Medyo alanganin pero napakaganda ng ating ginawa. Ganyan talaga yan. Merong mga umuumbok, merong nakababa kasi hindi pantay lahat ng bulaklak. Pero, it's a arts. Maganda ang kakalabasan niya pagdating sa picture at mapapaw yung si madam, yung bibigyan nito. Ayan, may dumating na naman. Kuchanggala. Why like that, bro? So, ayan. Tatapusin ko muna yung ating gagawin dahil mayroon na naman dito, oh. Ayan. Dating ng dating, malinis na gagawin ko na lang. So, hanggang sa muli, maraming salamat sa pagsuporta nyo sa akin. Napakalaking tulong po yan sa isang katulad kong isang OFW. At shoutout nga pala sa mga OFW dyan. Sana nasa mabuti kayong kalagayan, mga kababayan ko. I love you.